So, next problem po tayo. So, are you ready? Wow. So, ayan, we have here this problem. So, let's identify. Basahin muna natin. So, we have here, starting on Jane's 30th birthday, she will invest an amount every year. Mag-invest bawat taon on her birthday in an account that grows at an annual rate of 7%. What will be the regular payment if she wanted her fund to be 300,000 just before her 65th birthday? So ngayon, the question is, ano ang hinahanap? Ano ang mga given? Annuity ba to or ordinary annuity? So, are you ready to solve this problem? Sana ready talaga, no? Okay. So, first, let's identify all the givens. So, we have here a 7%. That is your rate. So, 0.07. So, time natin. Palaisipan pa, mamaya. Bigyan natin. Ano ang ating conversion period? Tuwing kailan siya magbabayad and kailan yung rate? We have here annual rate. So, M is equal to 1. And, ano si 300,000? Ano yan siya? So, 300,000 is your, what will be the regular payment if she want her fund to be 300,000 just before her 65th birthday? So, ibig sabihin, 30 siya ngayon. Dapat daw, pagka 65 niya, yung pera niya, 300,000 na. So, ibig sabihin nun, 300,000 is your future value. So, future value ng ano po. Okay. So, later on, dagdagan natin dyan. Dadagdagan ba si S or mananatili siyang S? So, eto ngayon, sa time tayo. So, starting on 30th birthday ni Jane, mag-i-invest siya ng money hanggang 65th. But, before 65th, dapat may 300,000 na siya. So, anong gagawin natin? Let's count. Kung ayaw nyong minus, let's count. So, 30 yung start. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. So, yan ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Next, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49. Again, 10 ulit yan. Baka check na lang. Next, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 ulit. Next, 60, 61, 62, 63, 4. Siyempre, bago ang 65, ano ba ang bago ang 65? You will have 64. Ilang taon yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, i-total natin. 10 plus 10, 20 plus 10, 30 plus 5. You will have 35. So, ang time natin is 35 years. So, may shortcut naman dyan. Kaya nga lang yung iba, medyo naguluhan kung 60 minus 64 ba o minus 65. So, ang gagawin na natin dyan, T is equal to 65 minus 30. T will be 35. So, ayan. Naintindihan po ba? Sana. Okay. So, now, ano po ang hinahanap sa problem? So, ang hinahanap sa problem natin is magkano yung dapat i-invest ni Jane every year. So, ano yung tawag dun sa dapat i-invest? So, yung dapat i-invest, that is your regular payment. So, ano ba ang symbol na regular payment? You will just have capital R. So, ngayon, is it ordinary or annuity due? So, saan kaya siya sa dalawa? So, tingnan natin. Starting
So, ibig sabihin, sa start ng bagong taon ni Jane, maghuhulog siya ng amount. So, pag sinabi nating start, ano po iyon? So, when we say start, ibig sabihin nun, siya po ay beginning. So, kapag beginning, that is what? Ano po siya kapag beginning? That is annuity due. So, sana tumama kayo, no? So, ibig sabihin dyan, ito po ay hindi lang S. It should be S due. Ayan po ang mga given natin. So, now, let's solve. Ayan, ready na bang makipagbakbakan na naman? So, let's solve. Let's write first the formula. So, we will have, dahil ang hinahanap, regular payment. So, R. So, naka-fraction. Wait lang, ulitin natin. Napakabaliko naman yan. Ay, hindi talaga siya nagpantay, B. Sorry. Oh, hayaan nyo na. So, you will have S due times I, or palitan natin si I ng R over M. Then, bracket 1 plus R over M or I raised to M times T minus 1 times 1 plus R over M. So, yan po ang formula natin. Now, let's substitute. R is equal to, ano ang S due natin? You have 300,000. So, 300,000 times ano po ang rate? You have 0.07 over 1. So, tama, 0.07 ang rate. Conversion period is 1. Ay, bakit naging 11 na yan? Sorry, duling. Over, close bracket, 1 plus, rate is 0.07 over 1. Raised to, M natin, still, ang M natin is 1. Times time, you will have 35. Minus 1, close bracket and open parenthesis. 1 plus 0.07 over 1. So, ngayon, let's substitute, let's solve. So, ang importante lang dyan, isusulat nyo po na maayos si parenthesis at si bracket. Capital R, multiply, divide muna natin. 0.07 divided by 1, you will have 0.07. Then, so, syempre, ito lang naman yung mga i-divide natin. So, pare-pareho na yan na 0.07. So, 0.07, 1 times 35 is 35, minus 1, 1 plus 0.07. So, next, ito, pwede na nating i-multiply yung nasa taas. 300,000 times 0.07, you have 21,000. Then, 1 plus, so addition na. Pag-plus na natin yung dalawa. So, 1 plus 0.07, you have 1.07 raised to 35 minus 1. Open parenthesis, 1.07. Addition lang din po. So, ngayon, mananatili dyan si 21,000 kasi hindi naman natin ginagalaw. Wait lang, bulahin na maayos. Ayan. Oh my gosh, na-exit. Ayan. Okay. 21,000 over 1.07 raised to 35. The answer will be, answer, nagkakalky ba? 10.6766 minus 1. Nag-exponent pa lang tayo. So, si minus 1 po, nandyan pa rin. Times 1.07. So, next step natin, subtract muna natin yung nasa loob ng bracket. So, 10.6766 minus 1, your answer will be 9.6766 times 1.07. So, multiply muna ang denominator, yung dalawa pong nasa baba. Multiply, your answer will be 10.3540. So, ang alam ko, nag-round off ako dyan kasi 39 na yan and yung katabi is parang siguro something 5. So, kailangan nating mag-round off. So, magiging
So, 21,000 divided by 10.3540. The answer is, sana tama, 2,028.2017. So, that's the answer for step by step. And for direct computation, the answer is 2,028.2130. So, sana po nakachamba yung iba. Sana tama. Okay, so kung may tanong po, pwede po magtanong personal or kung nahiya, comment down below. Vlogger yung teacher nyo ngayon. Chararat. Bye!